ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Magsiupo ang lahat. Sino nga ba hindi naghahangad na siya ay maging tanyag, siya'y makilala, siya ay maituring na nasa pedestal? Yan ang isa sa madalas nagiging tukso sa atin. Yung naghahangad tayo na malagay sa isang kalalagayan na kikilanlin ka, papupurihan ka, papalakpakan ka. Ito ay tukso sa lahat. At may mga talagang sabi nga ay laging naghahangad. Merong taong naghahangad na laging siya ay ilagay sa pedestal, pagpugaya ng mga tao, papurihan, palakpakan. Pero ang magandang mensahe sa atin ngayon, sa gamit ni Jesus ng talinghaga, sa pagkakaanyaya sa kanya ng isang pinuno ng mga Pariseyo at talaga namang binabantayan ang kanyang ikikilos, ay ito yung kanyang napili, ang talinghaga na naghahangad na siya ay maitaas. Ang tao na hinahangad ay siya'y matanyag, maitaas. Paalala sa atin ng Panginoon ng kaugnay ng kahapon na binanggit natin sa naging buhay ni San Martin de Porres. Ginamit ko yung salita na yun naman talaga yung katangian niya, mababang loob, at siya'y pakumbaba. Tayo sa buhay natin ay talaga bang taglay natin ang virtud na ito ng humility, yung kababaan ng loob. Mahalagang taglay natin ang virtud, yung virtue of humility. Sabagat ito isang, sabi nga natin, virtud na sa Panginoon, sa harap ng Panginoon, siya ang magtataas sa atin. Hindi natin kailangan na tayo ay itaas ng ating mga kapwa-tao. Bagkos ang hingangarin natin na magtaas sa atin ay ang Panginoong Diyos. Siya ang magtataas sa atin. Pero ang tayo itaas ng mundo, ibang standard. Iba ang standard ng mundo, mga kapatid. Mas maganda sa standard ng Diyos tayo padala. Sa standard ng Diyos tayo talagang umayon. At kapag sa standard ng Diyos, lagi natin gagawing tayo maging payak o simple, maging humble, mababang loob sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Kapag ito po yung ating naging ugali, yung maging mababang loob, ang Diyos naman ang mararamdaman mo na ang nagtataas sa iyo. Amen? Amen. Ang Diyos. Sapagat mas mahalaga yung tayo iangat ng Diyos kaysa iangat ng tao, kaysa iangat ng mundo. Ang hangarin natin, mga kapatid, ang Diyos ang mag-aangat sa atin. Naalala ko yung fundador ng mga Sisters of Charity. Blessed na blessed po ako sa tulong ni Father Boyd Concepcion. Nananakadaupang palad ko noon si Mother Teresa, ngayon ay isa ng santa. No, ako'y patunguhin ni Father Boyd
At ako yung sumundo kay Mother Teresa, no, ako'y seminarista pa sa Philosophy Department ng Giginto, para sunduin ang inyong madre, ang napakabanal na madre. At siya ang lumibot sa akin sa ampunan sa Tayuman Tondo. Napakababang loob. Magpipicture taking, ayaw pa. Totoo yun. Kaya siguro itinuro sa akin ni Mother Teresa yung picture ko na wala. Kaming dalawa. Yun ang magandang halimbawa ang inyong madre superior na si Mother Teresa, na mga sisters. Napakababang loob, napaka-humble. Ayaw niya na sa limelight, ayaw niya na mga picture taking. Totoo. Hindi ko sinasabi kasi mahilig tayo sa picture taking dito sa Pulong Buhangin. Ano? Kada kilos natin, may misa, parang hindi tapos ang seremonyas kapag walang picture taking. Ano? Pero alam niyo, naalala ko lang ngayon kasi nandito yung mga madre ng Missionaries of Charity, ano, na ang kanilang pundador ng kongregasyon, napakamababang loob. Pero siya ay tiningala ng mundo at tiningala unang-una ng Diyos. Ito yung magandang tingnan natin. Sabi ko nga, hindi ang mundo ang mag-aangat, kundi ang Diyos ang hayaan nating mag-angat, magtaas sa atin. Taglayin lang natin yung kababaang loob at ang birtud na ito ng pagiging mababang loob ang susi sa ating tunay na kaligayahan at tunay nating kabanalan. Amen.